Good morning mga ka-farmers. So isang napakagandang araw po sa ating lahat. Ngayon, araw ng Martes, January 28, 2025. So ayan po yung ating palay ngayon. Sa awa ng Diyos ay naabot din ang ating minimithi. So nakapagpahinog na tayo, and alhamdulillah for today's ay pwede na natin ito i-harvest. So kung makikita nyo mga idol ay tamang tama pa lamang ang kanyang pagkahinog. Yan po ay RC64. Mababa na palay, madahon, pero okay naman. Sulit din ang pagbunga niya. Yan lang yung pasalamatan natin sa Panginoon Allah, ay binigyan din tayo ng biyaya kahit papaano. So talagang maraming pagsubok dinaranas ng bilang isang farmer bago maabot ng ganito. So bilang isang farmer, isa ka sa mga viewers kong farmer, ay alam na alam mo ito. So tignan nyo mga ka-farmers, may nakain pa ng kalabaw dito. So wala tayong magawa dyan. Hindi naman karamihan, meron pa dito isa. Yan. So plano ko dito ay magtanim ako ng munggo, pero may konting tubig. Itong dalawang araw nagsunod-sunod yung pag-ulan dito na malakas, kaya titignan natin after mag-harvest kung madaling matuyo ang lupa ay sasabugan na natin ng munggo. Sayang naman yung area. Tapos mag-alanganin naman ako mag-third crop. Alay mo yung pag-ulan-ulan nito ay weekend lamang. So ito sa amin pahirapan din ang tubig. So nag-aalanganin talaga ako. Kaya kung may plano akong i-third crop, itong munggo na lang. So may dala akong munggo nandun sa motor ko. Nagbili ako ng 12 kilos yung wonder. So ito na lang yung third crop ko. At least may laman yung aking bukid. So in the past year nagtanim din ako ng munggo, kaso lang pinabayaan ko, kaya konti lang talaga yung naani ko. Siguro mga nasa ano lang naani ko nakaraan taon, nasa 25 kilos lang. So, pinabayaan ko talaga, hindi ko nininten ng spray, hindi ako nag-apply ng mga fungus o ano man mga gamot ng para sa pang-peste. So talaga pa lang kung hindi ka mag-apply, wala kang mahani. So ito guys, tignan nyo, nasa 75 days ata yan itong palay ko. So yan yung status niya, hindi pa yan masyado hinog. Ang last na apply ko dito ay latem gas, yun, latem gas para sa paghinog. Tapos nag-apply rin tayo ng wild kid, yun na yung pinaka-last nung last week natin in-apply yun. So nakikita naman natin yung resulta. So ang resulta kahit sa baba ganito guys, hinog. Yan yung dito sa baba, yan, may butil yan. Kasi pag nakita natin ang mga ibang palay tulad nito ay wala pong butil sa pinakapuwitan niya, wala. So ito meron, like example nito. Ito
Yan guys, kung makikita nyo matigas yan. So ibig sabihin, dito talaga yung paggabungan niya dito sa pinakapuitan niya. So yan yung ating gustong makamit na pagbunga ng ating palay. Ito guys, tignan nyo. Yan. Kung makikita natin hanggang dito sa pinakababa, matigas yan. So kailangan kung makuha mo yung ganyan na estado ng palay ay pasado na. So wala na tayong masasabi. So ito, 1 hectare ito, pero second crop medyo mahina rin, manipis tong banda. So nag-estimate ako guys na 50 sako lang. Kung magsobra, magwalang ako ng sako. Kasi pag third crop, mahina ang mga harvest. Yung sa mga kabila ay konti talaga yung nakukuha nila. Meron pa dyan 1 hectare, nasa 37, 40, ganyan. So nakadepende yan sa quality ng palay nila. So hopefully guys, ito ay makabawi-bawi rin ng konti. So sige, hanggang dito lang yung ating short video guys. Thank you for watching. Nandiyan na po yung ating harvester.